Mga ka-TH, alam kong pamilyar kayo sa senaryong ito. Hating gabi, nasa gitna kayo ng operasyon, pagod na ang lahat sa paghuhukay, at biglang may dadaan na anino ng isang babaeng nakaputi sa gilid ng inyong mga mata. Bakit nga ba bago mahanap ang ginto, madalas ay siya muna ang nagpapakita? Sa napakaraming kwento ng treasure hunting dito sa Pilipinas, parang hindi na nawawala ang sightings ng White Lady sa mga site. Isang malaking misteryo na hanggang ngayon ay nagbibigay ng kilabot sa marami. Ito ba ay coincidence lang o chismis lang ng mga natatakot na minero? O may sadyang malalim na dahilan kung bakit sila ang laging nakatalagang bantay sa mga lugar na may nakabaon? Sa video na ito, aalamin natin ang tunay na koneksyon ng mga pinomenong ito sa ating mga hinahanap. Kaya diretsuhin na natin ang ating usapan, mga ka-TH. Bilang isang treasure hunter na matagal nang nag-a-analyze ng mga kwento at aktual na karanasan sa larangan, hindi natin maikakaila ang paniniwala na ang bawat malaking deposito ay may kaakibat na espiritong nagbabantay. Sa tradisyon natin dito sa Pilipinas, kapag ang isang bagay ay may napakataas na halaga at matagal na panahong naiwan sa ilalim ng lupa, nagkakaroon ito ng sariling enerhiya o naaakit ang mga ligaw na elemento. Pero ang mas mabigat na anggulo rito ay ang kasaysayan mismo. Isipin ninyo ito, mga ka-TH, noong panahon ng digmaan, nang itago ng mga sundalong Hapon ang kayamanan ni Yamashita, hindi lang basta hukay at baon ang nangyari. May mga pagkakataon, ayon sa mga pasaling-saling kwento ng mga nakaligtas na testigo, na may mga taong sadyang isinakripisyo sa mismong tunnel o site bago ito tuluyang sarahan. At ang layunin, yan ay para ang kanilang mga kaluluwa ay maging eternal guards o permanenteng tagapagbantay ng deposito. Ang mga kaluluwang ito ay hindi makatawid sa kabilang buhay dahil sa marahas na paraan ng kanilang pagkamatay at sa bigat ng tungkulin na iniwan sa kanila. Kaya naman kapag tayo ay pumapasok sa kanilang teritoryo, natural lang na maramdaman natin ang kanilang presensya. Ngayon ay, bakit nga ba partikular na White Lady ang madalas makita at hindi ibang anyo? May dalawang aspeto tayong pwedeng tingnan dito. Ang siyentipiko o pisikal na dahilan at ang psychological na bahagi nito para sa ating mga treasure hunter. Una, pag-usapan natin ang tinatawag na high energy areas. Ang malalaking deposito ng metal, lalo na ang ginto na nakabuon ng bulto-bulto, ay may taglay na napakalakas na electromagnetic energy. Para itong isang dambuhalang baterya sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga eksperto sa paranormal at batay na rin sa ating pagsusuri, ang ganitong klaseng enerhiya ay nagsisilbing fuel o source ng lakas para sa mga espiritu. Ginagamit nila ang enerhiyang mula sa deposito para makabuo ng anyo o para makapag-manifest sa ating dimension. At ang anyong puti ang pinakamadaling mabuo gamit ang perang enerhiya na iyon. Pangalawa, nandyan din ang psychological aspect. Ang puting kulay ang pinakamadaling mapansin ng mata ng tao sa mga madidilim na lugar, tulad ng loob ng tunnels, ilalim ng lupa, o sa gitna ng masukal na gubat sa hating gabi. Kapag ang isang treasure hunter ay pagod, puyat, at may kaunting kaba, ang kaunting refleksyon lang ng ilaw o singaw ng lupa ay madaling magmukhang anino ng babaeng nakaputi. Ngunit, ang malaking tanong, warning sign ba ito o gabay? Sa aking karanasan sa pag-a-analyze,
ang pagpapakita ng White Lady ay pwedeng maging dalawang bagay. Pwedeng ito ay isang tanda na malapit na kayo sa inyong target o mother lode dahil lumalakas na ang enerhiyang nakapaligid dito. Sa kabilang banda, pwedeng ito ay isang seryosong babala na wag nang magtuloy dahil mapanganib ang lugar. Marahil ay may lason o guguho ang tunnel. Huwag din nating kalimutan na ang mga sightings na ito ay madalas na may direktang koneksyon sa mga marka na iniwan ng mga sundalong Hapon. Kung matatandaan ninyo sa mga nakaraang pagsusuri natin sa mga heart signs o human head signs, ang mga markang ito ay hindi lang basta direksyon kung saan huhukay. Kadalasan ang mga human head signs o markang hugis mukha o ulo ng tao ay nagpapahiwatig na may buhay na kinuha o may isinakripiso sa partikular na spot na iyan. Kaya kung mapapansin ninyo, ang pagpapakita ng White Lady ay madalas na nangyayari sa eksaktong pwesto kung nasaan ang isang mahalagang marka o kaya ay sa mismong tapat ng final door o harang bago makuha ang deposito. Parang sinasabi nila sa atin kung nasaan ang mismong punto ng tagguan. Pero kasabay nito ay ang pagsubok sa ating katatagan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin kapag nakaranas tayo ng ganitong kababalaghan sa ating site? Bilang mga ka-TH, bilang mga ka-treasure hunter, napakahalaga ng respeto. Huwag tayong magpapanabik o maghahamon ng kung ano-anong salita. Ang pagdarasal ayon sa inyong paniniwala at ang tahimik na paghingi ng pahintulot sa mga naunang nanirahan sa lugar ay subok na paraan para mapanatili ang kaligtasan ng buong grupo. Tandaan, pumunta tayo roon para maghanap buhay, hindi para manggulo. Sa huli, ang paghahanap ng kayamanan ni Yamashita ay hindi lang basta usapin ng lakas ng bisig o galing sa pagbasa ng mga mapa at marka. Ang ginto ay material na bagay na pwedeng maubos. Pero ang misteryo at kwento sa likod ng bawat deposito ay nananatiling buhay at nagbibigay kulay sa ating kultura bilang mga treasure hunter. Ang White Lady ay bahagi na ng ating kasaysayan sa larangang ito. Isang paalala na may mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit dapat nating igalang. Kayo mga ka-TH, may personal ba kayong karanasan kung saan nakakita kayo ng White Lady o nakaranas ng kakaibang elemento habang kayo ay naghuhukay sa isang site? Ano ang ginawa ng inyong grupo? I-share ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba para mapag-usapan at ma-analyze natin yan sa mga susunod nating video. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.